Para kitang-kita ng basher kung ano yung race result ko. Ayan, number 1 sa hulihan. Ayan, masaya ka na ha? Ayan, happy ka na sana na binabantayan mo lang lagi yung pagkatalo ko. For today's video, yan mga lodi, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Yan. For today's video mga lodi, ipapakita ko sa inyo yung race result natin mga lodi. Ito yung race result na first time na nangyari sa buhay ko mga lodi. At ito yung race result na pinakaabangan ng basher ko mga lodi. Ayan. So ito, nagpapakain tayo ng nagtitimpla ako ng pagkain ng ano natin na stock bird, mga breeder. Medyo ginaganda natin yung katawan nila ngayon kasi molting sila mga lodi. At kailangan maganda yung condition nila lagi dahil in few months time breeding season na naman. Ganun lang ang buhay nila. Ayan. Alright. Ayan mga lodi, ito naman ang ating mga racer at future racer mga lodi. As of now, ang pangit ng panahon ngayon, maulan. Ito pinaka-hate ko pagka umuulan mga lodi. Ang droppings nila nagiging basa. Ayan, but okay lang naman. Still good. Tapos binubusog ko ngayon yung ibon mga lodi. Kasi kailangan natin ibalik yung katawan nila. Ayan, katulad yan, basa ang droppings para sintabi sa mga kumakain. Ayan, pero looking good yung molting natin ito. Payari na ito pag nangyari na yung leeg. Okay na yung konti na nasa katawan. Tapos ito yung racer natin na nauna nung nakalaang race. Ayan mga lodi oh. Ito yung hen. Ayan, mga lipad sexy lang mga lodi. But napansin ko yung ibon is lahat galing sa is o sumobra na dito na sa likod mga lodi. Dapat ang litaw ng ibon kasi ito yung south. Dapat ang ibon sa south ni release dapat. Tapos depende kasi sa wind mga lodi o saan dadaan yung grupo ng mga ibon. But ang nangyayari kasi yung ibon natin, mga young bird, ito kasi maraming din nakakaalam. Magkaiba yung race ng young bird at old bird mga lodi. Iba yung lipad ng young bird, iba yung lipad ng old bird. Ito natutunan ko lang ang young bird hindi marunong mag-break mga lodi. Pag lumipad dyan, kung saan yung grupo, susunod lang yan mga lodi. Wala pang isip. Hindi katulad ng old bird. Di ba ang old bird, pwede na natin silang bigyan ng mga motivation. Bibigyan natin sila ng mga partner. Paiitlogin, painakain. Para saan? Para bumilis ang uwi mga lodi. Pero ang young bird, magkaiba. Dahil wala tayong motivation sa kanila, hindi natin sila mapang motivation. Kailangan gugutumin natin sila. Ay isa sa sikreto mga lodi. Yung pagkain, kailangan uuwi sila dahil alam nila kainan na or gutom na sila mga lodi. Yun yung isa sa sikreto pag malapitan ang race. Yun yung mga technique doon mga lodi. Kaya yung ibon ko mga lodi, mapansin nyo ngayon ko lang sila medyo parang paggigil sa pagkain pag nagpapakain ako. Pero nung mga nakaraan dahil molting hindi ko magawa yun. So hindi importante sa akin yung mapanglas ako sa race result ngayon mga lodi. Kasi ang young bird, pag bumagsak yung katawan sa akin sa experience ko lang, pag bumagsak yung katawan, ang hirap ng habulin. Hindi katulad ng old bird mga lodi, magaling mag-recover. Ayun lang napansin ko Pero yung mga months old, pagka nadali na, yung humina yung katawan, nahihirapan makarecover. Ayan, lalo dito sa New Zealand, ang race namin is molting. Ang ibon is stress. Masakit katawan. Kumbaga sa manok, 'di ba? Pagka manok hindi nila nilalaban pagka lugon ng manok mga lodi. Maselan yung mga nagmamanok pag may nalaglag lang ng isang balahibo.
eh meron ng ibig sabihin sa kanila yon. Pero dito sa New Zealand, kasagsagan ng molting ng young bird. Ayan. At ang isa pa, sa liparan ngayon mga lodi, ako lang yung tiga West Auckland at saka yung isa pang Pilipino. O tatlo yata kaming Pilipino na naglilipad sa West Auckland. Tapos, ang nililipad pa namin, kukunti lang. So, let's say nasa 500 yung ibon. Tapos, yung pag pinagsama yung kaming tatlong flyer, yung ibon namin nasa 30 lang. Eh, nahahatak ng mga tiga-is. Ayun. Kaya talagang nahihirapan yung ibon mag-break. But anyway, pagka sprint, ganyan yung labanan. Pagka all bird na, iba na. Ay, pag malayo na, malayo, yun. Pag distance na, doon na talaga magkakaalaman. Pagka malapit, mahihirapang bumaklas yung ibon. Alright, mamaya pakita ko sa inyo yung race result. So yun mga lodi, ito na nga yung laptop at tinitingnan ko yung race result dyan. Yan. Pakita ko na lang dyan, i-flash ko na lang dito kung ano yung race result para kitang-kita nyo. Yan, para kitang-kita ng basher kung ano yung race result ko. Ayan, number 1 sa hulihan. Ayan, masaya ka na ha? Ayan, happy ka na sana na binabantayan mo lang lagi yung pagkatalo ko. Ayan, maraming salamat sa iyo at may pakialam ka sa buhay ko. Ayan, natatawa talaga ako kasi may mga nagko-comment sa YouTube channel na ang tatapang, yung parang lagi akong binabash ba. Pero alam mo yun, nakakatawa lang kasi ang masakit doon, okay lang sana ibang lahi. Kaso kapwa Pilipino mo pa. Binabantayan lang niya yung pagkatalo ko dun sa race mga lodi. But hindi ako nalulungkot kahit katiting na napandulo ko sa race result mga lodi kasi alam ko sa sarili ko kung bakit ganun lipad ng ibon ko mga lodi. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, nasa laptop tayo mga lodi. Kung mapapansin nyo, nasa 500 mahigit na ibon yan. Ayan. Tingnan nyo papakita ko sa inyo. So, ayun yung race result natin. Dulong-dulo mga lodi. Ayan. So, Western Union Club. Ako lang yung Western Union Club dyan mga lodi. Kasi nga hindi naglipad yung club natin. Ay, yung club namin na sa West. As nag-join lang ako sa North Harbor. But anyway mga lodi, tingnan nyo ang mga sinesend nilang ibon 30. Ilan pa? 40. Ayan yung ano. Tapos, lahat sila mga lodi, yung mga South Auckland na yan, front marker yan. And then, tingnan nyo kaming mga tiga-West. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan. Yan, yung Pilipino yung number 25 na yan at saka yung number 23. Pilipino yan. Ang lineup niyan is malapit sa akin. Sa west side kami. Pero tingnan nyo, nasa bandang dulo kami mga lodi. Kasi nga, yung ibon namin, naghahatid muna sa mga ibon nila bago umuwi. Ayan. Ganon kahirap pagka maliit lang yung team mo. Makita nyo naman, ilan lang sinin ko. Ayan o. 5 lang ang sinin ko mga lodi. So 3 hours mahigit, 3 hours and 1 minutes lumilipad yung ibon ko. 5 lang sinisin ko. Kaya ang hirap manalo pagka sprint race, pagka mahigsian pa. Pero pagka long distance na distance na, pagka mga 300 up na, iba na yung labanan mga lodi. Ayan, kasi ang ibon tumatagal, meron ng bumababa, nagbe-break na ng maaga. Pero pagka malapitan mga lodi, grupo pa sila, lalo pag young bird, hindi marunong mag-break. Ayun sinasabi ko sa inyo. So anyway, hindi ako nalulungkot na napang 26 ako mga lodi. Tingnan nyo naman, 5 lang sinin ko. Pag tinalo pa sila ng 5 na yan, mas lalo silang malungkot, di ba? But anyway, how? Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo naman, saka napaka-importante. Saka yun nga mga lodi, napaka-importante ng mga location. Ayan, dapat tayong mga nagkakalapati, alam mo yun. Siyempre, hindi ka naman, bibili ka ba ng bahay para lang, katulad dito sa New Zealand, di ba? Lalo, let's say na lang sa Pilipinas.
mapapansin nyo, tingnan nyo kung sino yung mga idol nyo na laging nananalo. Tingnan nyo yung location nila. Kasi, normally, katulad na lang kung may bundok, di ba? Kung front marker ka, tapos sa likod mo may bundok. Ang ibon, normally, hindi lilipad ng mataas, lalo na pag long distance na. Hindi na nila kayang lumipad pa para tumawid dun sa bundok. Ang ibang ginagawa, umiikot, ay yung theory nila, umiikot pa paano ng bundok para makatawid. So, pag front marker ka, panalo ka kasi yung lamang na lamang ka, pero yung nasa likod mo, iikot pa yung ibon nila. Yung oras na pag-ikot nun, malaki yung nawawala. Kaya yung location, napaka-importante niyan mga lodi. Kaya mapapansin nyo, sino yung mga idol nyo na laging nananalo. Ayan. Diyan, kasi maganda yung look niya. Si Isaw. Ang ingay ni Isaw. Oo. So anyway, okay lang. Wala namang mawawala sa akin kung number 26 ako. Kasi alam ko naman kung anong kalagayan ng ibon ko ngayon mga lodi. But enjoy lang. But dun sa basher ko na lagi na lang inaabangan yung race result ko na alam mo yun na tawag dito, lagi na lang gusto niya, lagi ako natatalo. Yun lang naman yung gusto niya dun eh. Para tapos kilala na kita, huy. Kilala na kita, masakit kasi okay lang kung ibang lahi, pero pag kapwa Pilipino mo yung gustong matalo ka, parang ang sakit-sakit nga naman sa damdamin, ano. Pero ikaw, sabi nga ni Baste Duterte, you are nothing. Ayan. So nothing ka sa akin. Alam kong inaabangan mo lang yung race result ko. Yan, wala akong pakialam. Yan, sa nararamdaman mo. But anyway, yun nga. So, dito ko nalayarin yung vlog natin. But tuloy yung laban, alam mo yan. But next weekend, hindi ko muna ako magre-race kasi ang gagawin ko lang, isasakay ko lang yung ibon ko. Doon pa rin sa race na yon. Lilipad pa rin sa distance na yun. Pero hindi na ako mag-i-strike off mga lodi. Mag-i-strike off na lang ako sa federation race na mismo. Kasi ngayon mga combined club lang to, mahaba pa tong race na to mga lodi. Parang mga 8 laps pa to. So, yan, waste of time para sa akin yung ano, dapat di talaga ako maglalaro ng Youngbird dahil lang sa mga followers ko eh. Kaya lang naman talaga ako nag-race at gusto ko lang ma-enjoy at gusto ko lang makita kung ano ililipad ng ibon ko dito sa bago kong pwesto. Ayan. Malaking challenge sa akin to eh. Ito lalo yung basher na to. Challenge sa akin to eh. Kasi dati merong basher na nagsabi sa akin na nanalo daw ako sa race pero hindi ko naman daw breed. Kaya sabi ko the next season yung mga pag nanalo ko, mga breed ko. So the next season, Youngbird season, ito kwento ko lang The next season, last season pala Youngbird season. Nag-breed ako mga lodi. 4 na sunod-sunod sa club namin mga lodi. Nag-club champion ako mga lodi. Ayan, lahat yun breed ko. Ayan, ganon. Kaya ngayon, na-challenge tuloy ako na napanglas ako. Dahil sa basher na to. Yan, hindi ko na i-mention yung pangalan niya mga lodi. Baka sumikat pa tong basher na to. So anyway, yun. Ngayon, na-challenge tuloy ako. Parang panglas ako. Parang, yun, alam mo, parang na-challenge ako. Parang gusto kong umangat, ganon. Hindi ako nagagalit na galit dahil nun. Pero kailangan meron kang, ikaw yung motivation ko ngayon. Sa basher. But anyway, dito ka na lang yung vlog natin. Ayan, congrats sa atin sa dulo. Alright, bye.